ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Do you think that the government, the administration right now, or the Congress right now is more corrupt than the past Congress? Of course. This is- I think this is like, this one is the champion. This one gets the trophy of trophies because tinuruan nga sila ni Romualdez eh. Eh, di patawag mo yung party ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Di ba? Oho. Nagtatakipan. Ewan ko Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. At ito nga po, panoorin po natin ang naging pahayag ni Atty. Guanzon at saka nitong si Manong Chavit mga kababayan. Grabe ang kanilang mga naging pahayag dito. At panoorin din po natin ang naging pahayag naman itong si Senator Marcoleta mga kababayan sa kanya pong programa dito sa Ganang Mamamayan. Ito po, diretso na po tayo sa video mga kababayan, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Ito na yung worst nung time ni Duterte. Kahit anong sabihin nyo kay Duterte, JK, mamatay tao, ganyan, nagmumura, pero takot sila kay Duterte magnakaw ng hayag-hayagan kasi mumurahin sila ni Digong. Tama. Takot sila. Ito, pinsan niya, sagot mo kami, boss, ha? Hindi sila takot. Di ba? Kaya, itong invention na ito ng insertion at insertion fee at flood control at rock netting, ito, tingnan nyo mabuti, you trace the budget. Nangyayari lang ito since 2022. But of course, this kaya started in 2016. Anong and sabi niya? started to get their billions. Anong sabi by niya? 2019. Tinanong siya, bakit nung panahon ni Digong wala kang ganun? Wala naman po nanghingi nung panahon ni President Duterte. Well, sabi nila edited daw ang kanilang testimony sa House. Sino may sabi? Dahil ang Blue Ribbon Committee Chairman nun, si Senator Marcoleta. Paano So, niya na-edit yun? May affidavit yun. Yun ang... Ako, abogado kasi ako. Ayan. Sabi kayo, Yari ka kay Atty. Guanzon. nang sabi dyan, pero anong nakalagay sa affidavit? Di ba yun marunong magbasa yung diskaya na yun bago niya pinirma niya? Tagalog pa nga daw yun eh. Kung English yun, siguro sabihin mo pa, hindi siya gumawa nito kasi itong taong ito does not really speak English. Tagalog. Sabi nila yung notaryo daw, expired to naman talaga si Congressman Redon. Parang hindi naman kita estudyante. Saka mga kababayan, hindi ako maniniwala na papayag si Senator Marcoleta na i-edit yung affidavit nun. Kilala na nating mahusay at tapat itong si Senator Marcoleta Paano naging expired yung notaryo? Yung mga notaryo is until December, ganyan. At saka you know the rules. Kahit expired yung notaryo, pwede yung notaryo, valid ang dokumento ko. That's a Supreme Court rule. Naman, pala. trying so hard naman to discredit this kaya. Sino pa ang lalabas na whistleblower kung ganyan kayo? Tama. Uy, pag-usapan natin yung Parang tama yung sinabi nung Pacifico Diskaya na kung tatakutin nyo kami, paano pa magkakaroon ng lakas ng loob yung ibang kontraktor na magsalita kung sino ang mas mataas na nasa likod nila? Sino pang magsasabi? Hindi naman magtuturoan yung mga kapwa congressman yan Hindi naman magtuturo yan ang kapwa niya Siyempre ang magtuturo dyan yung mga nasa ilalim niyan, yung mga galamay niyan. Kung tatakutin nyo lahat yung mga kontraktor o kaya mga district engineer, hindi na makakaabot sa taas yan. Hindi na makakaabot dun sa malaking isda na sinasabi ni Senator Marcoleta. whistleblower. Pwede ba maging whistleblower yung mga kumitang mga kontratista? Why not? At pati sila Bryce Hernandez. Why not? Kumita rin. Hindi naman siya whistleblower, si Bryce.
Kasi it was under oath na naipit na siya. And then she's saying this thing. Pero ngayon, gagawing state witness. Ang whistleblower talaga is Diskaya. Tama. Kasi si Diskaya was not even yet responded in anything. Pero decided, decided to tell. So what about So state the witness? Diskaya should be Pwede yan. protected by the laws on whistleblowers. And there's an ombudsman rule on immunity. For whistleblowers. Yeah. Mm. And what about state witness? Pwede bang mag-state witness yung mga katulad nila Bryce Hernandez? Yes, since they are not the most guilty. Si Bryce naman, tagadala lang yun ng pera. Kahit na bilyon yung dinala. Inuutosan nila yun magkasino para mag-money laundering. Ganon. Kaya siya nagkakasino, sinabi ko na to eh. Let's say 500 million ang binigay sa kanya. Chips. Palit niyang chips. Patalo siya Okay. 100 million. Cashback niya. Chips back 400 million. Bigay sa kanya cheque. O let's say sa different checks. Deposit niya in several bank accounts. Hindi malinis na. Money laundering. Okay. Kayo naman, inyo agad nakita, it's not his gambling. It's the question, why was he gambling? If he Okay. has So lumalabas pala, ginagamit lang nila yung mga kasino para gawing legal, di umano, yung pera. Dinadaan lang nila doon yung pera. Mahusay ang diskarte nila, no? a billion, why will he even gamble? Because he was told to lose it in the casino so that they can money launder the rest of the money. Ganun pala. Pero Galing, bakit siya may Lamborghini? Sino? Si Bryce Hernandez. Well, he got share. But he's small fry. Let's talk about the Secretary of DPWH, Bonoan. Why did you just resign? Yun. Oo nga. Why are you not responded in this case? Saka, ang tanong dyan, bakit pinayagan ni Pangulong Marcos mag-resign agad? Eh, siya yung nakakaalam. Siya yung nandun sa posisyon ng mga panahong nangyayari, yung mga pinag-uusapang anomalya na yan. So, dapat sana hindi muna siguro pinag-resign para makasagot siya dun sa mga tanong. Ewan ko kung ba't pinag-resign yan agad. He will be now. He should be. Because Ping Lacson named him Hindi already. pa siya marunong mag-mathematics. He should be, it's gotta be a crime, if you don't know how to do math. Do you think that the Mahusay talaga tong si Attorney Guanzon, no? Siguro tatakbo to sa 2028. Eh, tingnan natin kung tatakbong senador to sa 2028. At mga kababayan, panoorin naman natin tong naging pahayag naman itong si Manong Chabit. Ay matindi rin ang mga pasabog nito, mga kababayan. Eh talagang marami siyang siniwalat dito patungkol sa mga proyekto, particular nga po dyan sa Norte. Magugulat kayo sa mga naging pahayag nito. Panoorin po natin. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente yung nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, Ibihira lang magsalita to, pero meron na tong napatalsik na mataas na opisyal, pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. panahon na ni President BBM, 10 billion. At eto ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Ako! Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Hindi kaya ayaw nilang gawing state witness to. Eh sila din pala, hawak din pala nila yon.
Base po ito dito sa pahayag ni Manong Chawit, mga kababayan, ha, na si Diskaya din ang kontraktor ng mga Marcos sa kanilang lugar. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niya po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapa, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa, imbestigan nyo na muna yun. Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. Malapit na eh. Malapit nang magsalita yung mga Diskaya ng siguro i-all out na dapat eh. Kaya lang, nagkapalitan nga ng liderato sa Senado sa hindi malamang kadahilanan. Tapos ito nga, nalaman natin dito kay Manong Chavit na Diskaya din pala ang mga kontraktor ng mga Marcos sa lugar nila. Anong gagawin natin dyan? At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Kala ko kusa na lang mo ba eh. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila.
Kung hindi alis, aanuhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na, suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may maggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, pagprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung Sir Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. Ito pa isang balita, Seth. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Ayan na. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. Boji. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saltico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang Tanong, babalik pa kaya yan? travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. Aha. So 10 days mula kahapon, dapat 28. nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong Anong impormasyon. date niyan? Kahapon? Kahapon po. Opo, September 18 yun po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. pwede mo naman kakong tawagin yung bagong speaker Opo. na sabihin mo na pauwiin ni si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Tama. Pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yun po yung pagkatanong nyo kay Secretary Ang Dingson. sabi niya kasi, Opo. kahit na papano, deterrent. Opo. Hindi ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. Oho. So, mula doon sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa Opo.
mula dun sa dalawang congressman na kanyang i-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi Opo. nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Aba, yung sa amin dito kasi, may manggagali, may mapupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. Oo. So para pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang yan doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18. Ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ni Kay Arnie Tevez. Parang nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Naku po. Si Saldico. O di maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas na, baka ibang po yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 30. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Di ba? Anong oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, sir, kung iba ang ginamit na pangalan. Yun lang. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Hindi na Saldi. Pwede rin. Di hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Grabe naman. Pero importante, kung nandito man yan o wala, ang importante, pinapauwi na. Ang point lang naman ito, Sen, Papauwiin ko nandito na pala. paliwanag siya, kasi nababanggit ang kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Halimbawa, bakit yung insertion mo puro pangalan mo? Yun. Okay. Anong interest mo sa Mindoro Oriental? Anong interest mo sa Abra? Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa yun? Di ba? Puro pangalan. Ewan ko, 2 probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Paano pinayagan ng DBM yun? Yun lang. Paano pinayagan na? Doon pa lamang, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga Ang tanong dito pati, sino ba yung huling nag-check at pumirma ng GAA? Hindi dapat ihiwalay yun i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin Di ba? Nagtatakipan. Ewan ko Oo. Well. May sumapalit siyang problema dyan, di ba? Ano daw? Yung tinatanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Joe Laurel. Out of nowhere, bigla na banggit naman yung pero ayun naman ata, isda naman Sa isda naman. Malaking problema din yun. Papaliwanag din niya yun. Kasi pinepwersa daw ng
ni Saldico ang DA, nabigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin, ha? Meron pa siyang ginagawang pakikialam dyan, Philippine Ports Authority. PPA. Oo. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Oo. Ang dami palang sabit. Secretary of Justice mismo, Boying ang nagsalita. Hindi ba magkausap kami kahapon? Opo. Mamaya, kukwento natin yun. Pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako naman, tsaka matagal natin kaibigan yung Secretary Boying, Sen, di ba? Oo naman. Wala naman doon ang issue eh. Jen, yan. Sen, hindi yung usapan ni Secretary Boying at ni Sen ang gusto kong malaman. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.